Hello, Papa Del! Maganda ikaw. Uy. Oy, maganda daw siya. Diba? At least nasasabihan ka ng maganda ka. You are beautiful in the eyes of the beholder. Diba lahat naman daw tayo magaganda at mga gwapo sa paningin ng Diyos. Nga lang, hindi ako Diyos. Ay, sorry. Okay, naka-live tayo ngayon sa ating Facebook page. You can follow us on our Facebook, DZDG Destiny Radio, and also, ang arte ng also, may R yun. Also, meron tayong YouTube, YouTube, nag-upload tayo dyan ng mga live natin, natin mga replays. If i-subscribe nyo na din yan, DZDG Destiny Radio. That is also our YouTube channel. And right now, I'm live on Facebook, and you can watch me on Facebook and comment on Facebook if you wanna, I would like a ring, natarin nyo na kantahin yun, yung kay Ray na kanta. Ano nga yun? Where is my husband? May ganun kanta eh, Where is my husband? Natry nyo na kantahin yun. Ang bilis-bilis tong kanta. Ay, isi-share ko nga pala yung ating live. Teka, wait lang. Isi-share ko yung live natin sa aking, sa aking Facebook page. Wait lang. O, yan ha. Panoodin nyo ng... Maki-comment ka na dyan. May babasahin kasi tayong letter for today's radio, ha? At dahil dyan, welcome to Dear Diaries. Say it like you mean it. Anong pakialam mo naman sa toka niya, di ba? Alam mo yun, ba't ako maghahabol sa kanya? Ang ganda-ganda ko. Ako na nagsaing, ako pa naghugas, ako pa naglilinis. Kaya naman na. Feelings you can't hide. Ginawa ko naman ang lahat. Pero bakit parang kulang pa rin? Bakit parang laging kasalanan ko? Dear Diaries at Destiny Radio. Dear Diaries of Destiny Radio. Welcome to Dear Diaries, kung saan ang mga letters na pinapadala nyo sa akin, binabasa natin. Nang seryoso, ha? Walang side comments, walang pang dudog show. So mga letters nyo. At very interesting yung letter for today's radio. Basahin natin itong letter. Sabi niya dito kasi, mali ba na nang bagsak ako ng applicant kasi mabaho ang hininga niya? Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Dapat pag nag-a-apply kayo, prim and proper. Baon ka ng ng candy, magbaon ka ng mouth spray. Magmumug ka. Kumain muna bago mag-apply. O, tapos natin, sige. Sorry, natatawa ako. Sabi niya dito, applicant is a fresh grad. Super timid. Voice is shaking, but I did everything to lighten up the aura since it's my job to help him release his potential during our talk. I tried to smile and be bubbly to make him comfy. Even initiated small talks for him to practice talking. Ayan, ini-English mo ako, We are in one of our interview rooms. Ventilated naman and malamig, pero di ko talaga kaya yung baho ng hininga niya. Sobrang sikip sa room. I tried covering my face with his resume, pero nakakahilo talaga. I let him introduce himself and asked him my question both about his experiences and my out-of-the-box questions, which is where I got the reasons for failing him. And lahat yon based naman sa unmet qualifications. Naman pala. So ang dahilan naman talaga ng pagka-fail niya, hindi yung mabahong hininga niya. No, kasi hindi talaga siya fit, hindi siya qualified. Tama, diba? Pero isa talaga yung hininga niya
sa pinaka di ko natagalan and I felt na hindi ko siya nabigyan ng benefit of the doubt to redeem himself even more. Anong masasabi mo? Wala akong masabi. Wala akong masabi. Naiintindihan kita? Yun ba? Ganun ba sasabihin ko, naiintindihan kita? I get you. Hindi, parang ano naman kasi, di ba? Na ano naman meron namang may dahilan naman kung bakit siya kung ba't naman siya nag-fail dun sa interview, dun sa application, 'di ba? Sabi mo naman, unmet qualifications, 'di ba? So hindi siya hindi mo siya final dahil dun sa sa mababang hininga. 'Di ba? Kasi hindi siya qualified dun sa dun sa position, 'di ba? Sa'yo na mismo nang galing unmet qualifications. Yun talaga yung dahilan kung bakit hindi siya nakapasa. Pero well then agad sinabi mo din naman kasi na hindi mo natagalan. So hindi na siya nakabawi dun sa dun sa interview, 'di ba? So anong para bang nagigilty ka ba na hindi tumagal yung interview kasi hindi mo na natagalan yung hindi mo na natagalan yung sitwasyon, 'di ba? Kaya hindi na kayo masyado nakapag-usap, di ka na masyado nakapag dive deep doon sa interview to check if baka naman, 'di ba? Baka naman qualified pala siya, 'di ba? Nakakaawa naman siya. Sorry na nabibirduhan ako doon sa sitwasyon. Pero parang nagigets naman kita. Navi-visualize ko lang yung Navi-visualize ko yung nangyayari doon sa interview na habang inakausap mo siya, nakatakip yung resume niya sa mukha mo. Grabe. Naggrabe ka doon sa part na yun. Pero baka di naman kasi alam mo yun, I believe kasi yung ganyan yung baho ng hininga. Minsan kasi wala sa bibig, 'di ba? Wala sa kung hindi siya nag-toothbrush or hindi siya nagmumog. Minsan kasi hindi siya kumain. 'Di ba? May times na gano'n na hindi siya kumain kaya ganun yung amoy, 'di ba? May times na minsan baka naman condition, 'di ba? Condition niya 'yun. 'Di ba? Minsan baka naman acidic, 'di ba? Yung mga dahilan kung bakit naaamoy natin yung medyo may amoy yung hininga, di ba? Let's not judge. Let's not judge daw pero natawa yung DJ. Grabe naman. Hindi, wag mo sisihin yung sarili mo. Hindi lang talaga siya hindi siya qualified. Sabi mo naman naging objective ka naman sa part na 'yon, 'di ba? So, no need to worry. Wag ka masyadong nag-aalala. Sabi dito, bad breaths usually happen with people with acid issues. Possible he skipped a meal or ulcer or gas attack rin siya during interview. O, di ba? Baka naman doon nagmula yung kanyang naamoy mo, di ba? Pero but if mukha talaga siyang dugyot and on-site yung job, then maybe he needs feedback to take care of his appearance and breath, lalo na if client-facing siya. Pero if may unmet qualification nga siya, then you actually still gave him a chance despite the stinky circumstances. Well, sa bagay din naman kasi, 'di ba? Pag talaga nag-a-apply tayo for a job, 'di ba? Nandun tayo sa certain situation na ganyan, 'di ba? Dapat talaga best foot forward and and best character, 'di ba? Both sa inside character and outside character mo, 'di ba? Sabi nila talaga, may kakilala ko si Juvie, sabi niya, kailangan dapat looking sharp, 'di ba? Kailangan unang tingin pa lang sa'yo, na agad, may sinasabi na agad, itsura pa lang, 'di ba? Yung hindi ka pa nagsasalita, nahuhusgahan ka na. Kasi gano'n naman talaga tayo Ang mga tao talaga, alam mo, hindi ako naniniwala sa mga taong, I don't judge a book by its cover. No. Alam kong nagja-judge ka by its cover, lahat tayo ganyan. Hinuhusgahan natin ng isang bagay sa unang tingin, di ba? Meron talaga, kaya nga may first impressions na tinatawag di ba? Kasi nga, yun yung una mo nakikita, di ba? And doon ka una magbabase ng paningin mo doon sa tao. And then, kapag kinausap mo na, doon mo mas makikilala yung isang tao, di ba? So, nahusgahan mo siya at first glance. Second glance, doon ka na doon ka na nagbabalanse, di ba? Doon ka na nagbabalanse ng ay tama ba yung ko? Tama ba yung first impression ko sa kanya, di ba? Doon mo marirealize,
Ay, okay. Mali yung una kong tingin pala. Sorry. Ganon, diba? Kaya dapat, unang tingin pa lang sa'yo, maganda na agad yung yung judgment nila. Tapos mari-reinforce lang yung kanilang yung kanilang judgment kapag nakilala ka na nila ng bongacious, diba? Ganon. O, ayan ha. Sa mga, ito na yung sign ha, para sa mga mag-a-apply sa work. O, ito na yung sign na to. Kailangan, pag-a-apply mo, ayos mo yung tsura mo, di ba? Maligo ka, kawala-walaan, di ba? Mag-lotion, magpabango. Ayan, kasi na magwisik-wisik ka ng pabango. Di ba? Kung hindi ka masyado mahilig, kasi may mga ganun tao, hindi mahilig magwisik ng pabango di ba? Pero kung sa pagkakataong to, hiram ka ng pabango sa kapatid mo, di ba? Sa kaibigan mo, wisik-wisik ng konti. Diba? Bago ka pumasok doon sa interview, ka muna, magpulbo, di ba? Mag-makeup, di ba? Walang masamang mag-makeup, ha? Lalo sa mga boys, walang masama. Kung mga kuyang boys, walang masamang mag-makeup kasi ka doon, magpulbos ka. Makeup na din na tawag yan. Diba? Mag-foundation. Diba? Pwede naman. Mag-lip gloss. Diba? Para hindi ka mukhang bangkay. Diba? Pag nandun ka na sa interview, diba? Kailangan unang tingin, agad? Appearance. Diba? Ganun. Especially yung yung bibig. So bago ka pumunta sa interviewin mo, kumain ka muna. Huwag ka Huwag ka pumunta ng gutom. Di ba? Yun lang. Wala lang. Share ko lang. 11:24 ang ating oras sa Bangka Blanca, Pilipinas. Meron tayong promo from Jmar Marketing. Ito tinatawag nating Jmar Todo Panalo at Magka-Premier Raffle Promo Season 4. Paano sumali? Abay, magpasa ka ng isang entry. Isang valid proof of purchase. Obtain one entry for every purchase. So, ito yung mga ito yung mga proof of purchase na valid, okay? 2 empty blister packs of Mark C. 1 top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. 1 top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. 1 top box of Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink. 1 top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. 2 empty box carton whole box of Gandang Natural Soap, any variant. 1 empty box carton whole box of Mark Stevia leaf extract powder. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. 1 empty blister pack of Mark Up Food Supplement. Ang deadline, last day of submission of entries ay May 3, 2026. And the draw date will be on August 8, 2026. Grand prize, 500,000. Grand prize ng partner store ng winner will be 100,000 pesos, and there will be 20 lucky winners of 20,000 pesos and 100 lucky winners of 1,000 pesos. Per DOH, FDA, CDR permit number 0023 series of 2026. Kailangan meron yung inyong details, ha? So, place your proof of purchase with your details. Kailangan nakasulat sa puting papel or nakasulat dun sa likod ng carton box at ilalagay sa legal size envelope. Ang promo title kailangan nandun. So ito yung mga nakasulat dapat. Promo title, Jmar Todo Panalo at Magka-Premier Raffle Promo Season 4. Under that is your complete name. Under your complete name, complete address, then mobile number, the name of partner store, and then your signature. Drop your entries at any participating store, grocery, drugstore, and radio station near you. For more details, visit their Facebook page, Mark Cafe Official, and Jmar Herbs Inc. Inyong nakapiling, nakasama ngayong Friday, ang makulit at cute mong papa. Happy Friday sa inyong lahat at inyong napakinggan. This has been Dear Diaries. Muli tayo magkikinigan next week. Same time, same voice, same
frequency. Okay, dogs, maraming salamat sa mga tumutok pamula kanina hanggang sa mga oras na ito. Thank you very, very much. Huwag na kayo maglilipat ng radyo ha. Tuloy-tuloy ang ating sound trip na nagagandahan. Abay, dito lang sa istasyon, pinipili ang saya. Kami po ang 96.7 Destiny Radio. Saya lang. Ay, nako. Ayan, kasi, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hilig sa magandang babae. O, ano na pa